Tuwang-tuwa ang nag-iisang anak ni na Engineer Locio at Aling Cara na si Roth. Pag-aapak nito sa mismong gate ng Villa Seraphim ay napapikit ang mga mata nito habang nilalanghap ang sariwang hangin ng lugar. Halos nasa gitna na ito ng gubat dahil ilang dekada na hindi natirhan. Ang huling apak ni Locio dito ay binata pa ito. Ngunit sa pagkakaalam niya ay ayaw ng kanyang ama na ipamana ang mansyon sa kanya dahil naipangako na nasana nito sa panganay niyang kapatid na babae. Inaamin niyang masama ang kanyang loob sa ama noon. Masyadong halata na ang malapit lang dito ay ang kanyang kapatid na babae. Sabagay, simula bata pa sila ay buhay prinsesa naman talaga ang ate Ramona niya noon. Kaya nga lumayo na lamang siya. Sa edad na 15 anyos ay binuhay niya ang kanyang sarili ng mag-isa. Pinag-aral hanggang sa makatapos ng kursong inhenyero. 3 dekada siyang walang balita sa kanyang pamilya dahil sa hinanakit niya sa mga ito. Kung hindi sa kanilang kapitbahay, ay hindi niya alam na mahigit 1 dekada nang naabandona ang mansyon na pag-aari pa ng lola ng kanyang lola. Ibig sabihin ay antigo na at sobrang luma na. Ang ganda nitong mansyon. Kahit sinauna at luma ay halatang matibay pa rin. Punong-puno na nga lang ng agyo. Una ni Cara. Naku, ganitong bahay ang gusto ko, Papa. Mga sinauna at yari sa tablon. Sigurado ka na ba talaga na dito na lang tayo titira, Rot? Tanong ni Aling Cara sa anak. Opo, Mama. Para maitago natin si Papa sa mga naghabol sa kanya. Sagot ni Rot. Kakatapos lang niya sa high school at magkokolehiyo na sana nang masangkot ang kanyang ama sa isang kaso. Dawit ito sa kasong kinakaharap ng politiko. Nakasama nito sa isang proyektong gusali. Milyones ang nawawalang pera at wala siyang ganon kalaking halaga ng pera sa kanyang bank account. Aminado siyang may naitabi siyang pera, ngunit hindi ganon kalaki. Saan niya hahanapin ang ganong kalaki ng pera na hinahabol ng gobyerno sa kanya? Sa politiko, siguro nakasama niya sa nasabing proyekto. Tiyak siyang nandun lahat ng hinahanap na pera ng batas. Kaya nagsisisi siya kung bakit pumapayag pa siya sa gusto nito. Ngayon, tuloy ay gusto siya ang madiin at maparusahan. Nako, ang mabuti pa ay maglinis na tayo ng buong mansyon. Tsaka na natin isipin yung problema na yan. Wika ni Aling Cara nang makitang malungkot at tulala ang kanyang mag-ama. Kaya rin biglang nagising ang diwa ng mga ito at mabilis na ang mga hakbang na pumasok, hila ang kani-kanilang maleta. Ang ganda talaga ng mansyon na ito, Papa. Oo, at noong unang panahon, kapag ganito ang bahay mo, nasa first class ka na ng pamilya sa buong komunidad. Ibig sabihin ay napakayaman talaga ng lolo at lola mo dati, Papa? Aso, sugarol yung lolo natin. Mantakin mo yon. 4 na baka ang hihilahin nun, patungong sabungan. Iyon ang impampupusta sa sabong. Siyempre, kabisitan kaya talo. Lahat ng propiedad at kahiyupan naubos ipusta sa sabong. Kaya ito nang namana natin ay parte ni Lola sa kanyang pamilya na lupain at itong mansyon. Buti nga hindi pumayag si Lola Candida noon. Nagalawin ni Lolo ang kanyang minanang lupa. Nagkataon na hindi na ito napasa kamay natin. Mahabang kwento ni Locio. Grabe naman pala si Lolo Amboy. Sobrang sugarol. Buti hindi inihiwalayan ng lola. Naku anak, hindi uso noon ang hiwalayan dahil lang sa kahinaan.
Kapag naghihiwalay ang mag-asawa noon, isang malaking kahihiyan iyon ng buong pamilya. Nakakayang pag-usapan noon ng mga tao, lalo na ang patungkol sa hiwalayan ng mag-asawa. Isang malaking kahihiyan na iyon. Kaya madalas, ang mga babae noon ay nagtitimpilang. Hindi ko nilalahat kasi meron din talaga na lalaki ang nang-iiwan at nagtatana ng ibang babae. Yun nga lang, maagang nawala ang Lola Candida mo. Ang sabi kinuha ng mga elemento, pero sabi-sabi lang naman, walang patunay. Mahabang kwento pa nito. Habang naglilinis ay patuloy ang kanilang kwentuhan. Tungkol pa rin iyon sa mga sinaunang tradisyon at pamahiin. Nasisiyahan si Ruth na makarinig ng mga kwento tungkol sa mga sinaunang ninuno. Tanghali na iyon at habang naglilinis sila, ay nagluluto rin si Aling Cara. Nang makaluto na ay kumain na rin sila ng sabay. At pagkatapos ay nagpaalam na ang kanyang ama at ina na magpahinga. Sige po Papa, iidlip din po ako pag nakaramdam na ako ng antok. Anya. Patuloy siyang naglilinis dahil aliw na aliw siya at nanibago sa lawak ng bagong bahay na siyang maging tirahan na nila. Sa isang malawak na kwarto siya dinala ng kanyang dalawang pa. Kumpleto ito sa pasilidad. Maliban na lang sa kasilyas. Nag-iisa ang kasilya sa mansyon o yung palikuran. At iyon ang nasa babang palapag. Dalawang palapag lang naman iyon. Subalit napakalawak ng bawat kwarto na animoy isang buong classroom ng eskwelahan ang lapad. Lumapit siya sa antigong tukador, sabay ngiti sa bilugang salamin nito. Sobrang gaan ang kanyang pakaramdam habang nakatitig sa kanyang sarili. Ang ganda ko sa salaming ito, anya sa sarili. Sobrang ganda. Narinig niyang bulong sa kanya, kaya bigla siyang napalingon. Napatulala siya saglit habang inaanalisa ang kanyang narinig. Hinding-hindi siya magkakamali. Malinaw iyong ibinulong sa kanyang tenga. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo. Napalingon siya sa gawing kanan, kung saan ay may malaking bintana. Pakiwari niya ay may nakatitig sa kanya doon. Napatulala naman siyang muli habang nakatitig sa bintana. Hindi niya maintindihan ngunit wari niya ay may nakipagtitigan sa kanya. Gayong wala naman siyang nakikita. May narinig siyang tunog ng magsosorbetes. Bigla siyang nauhaw ng marinig iyon. Kaya patakbo siyang bumaba para maabutan. Sa harap ng gate ang mangsorbetero. Kalabas niya ay lampas na ito ng konti, kaya tinawag niya ito. Kuya, pabili po. Tawag niya. Sus Ginoo, sambit nito, na nakadilat pa ang mga mata. Kuya, bakit po? May nakakatakot ba sa mukha ko? Tanong niya. Tila ba naghahanda ng tumakbo ang sorbetero? Totoo ka ba talaga? Tanong pa nito. Oo naman po, ayan o, kotse namin. Hindi pa nga lang naipasok dahil gatuhod pa ang mga tuyong dahon. Lilinisin pa namin ito mamaya. Kakarating lang kasi namin. Anya. Sus Ginoo, kaya pala Tagalog ka. Akala ko naman abat. Pasensya na. Ano pong abat kuya? Abat, molto ganon. Parang nakakatakot na figure. Para kasing nakita ko si Lola Candida sa iyo. Noong panahon niya ay talagang magkamukhang magkamukha kayo. Talaga po ba nung naabutan niyo pa si Lola? Oo naman. Dito ako isinilang at dito din ako tumanda. 78 na ako ngayon. At hindi ko malilimutan ang napakagandang Rena Elena ng baryong ito noong araw. Nakapilang manliligaw ni Candida noong araw. Kung di ako magkakamali ay 8 anyos lang ako ng mga panahong iyon. Habang nagtitinda kami ng kakanino ng kuya ko, dumadaan kami dito. Abay,
Ang daming manliligaw na naghihintay dito sa bakuran. Nakatingala sa bintanang iyan. Sabay turo nito sa kaninang bintana kung saan siya galing. Tuwang-tuwa siya nang marinig ang kwentong iyan. Sobrang ganda pala talaga ng kanyang lola kung ganoon. Sayang nga lang dahil pagkatapos niyang manganak ay kinuha rin ng tikbalang. Hay nako. Biglang kwento nito. Ano po? Gulat na tanong niya. Nagustuhan ng tikbalang ang iyong lola. Kaya noong nakapag-asawa ay laging sakitin. Wala ring may nakitang magaling na albularyo ang ina at ama noon ni Candida. Pati ang asawa niya ay walang magawa kapag umatake ang tikbalang. Kaya ayun, nadali ng tikbalang ang iyong lola. Bakit hindi ito kwento ng papa? Gustong ilihim ng pamilya ang tungkol sa mga tikbalang na ayaw nang umalis sa mansyon na iyan. Matagal kasing balak ibenta ng iyong angkan ang mansyon. Kaso ay kumalat ang kwento dahil sa isang katulong ng mansyon na nakipagtsismisan sa mga nangyayari sa loob ng mansyon. Kaya yun, hindi natuloy ang pagbenta dahil wala nang balak pa na bumili at natakot na rin. Sabi pa nga ng iba, ang lola Candida mo ay nariyan lang sa loob kasamang hari ng mga tikbalang. Marami na rin silang mga anak dyan ng mga tikbalang din. Kaya hindi na kami nagtataka kung marami kaming marinig na iyak na kabayo paggabi dito. Kinalibutan siya sa naging kwento ng matanda. Gusto lang naman sana niyang kumain ng ice cream. Ngunit bakit parang tinatakot siya ng matanda? Habang pabalik siya ng mansyon ay kinikilabutan siya na hindi niya maipaliwanag. Pakaramdam tuloy niya ay napakaraming mga mata ang nakatingin sa kanya habang naglalakad sa pasilyo ng mansyon. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis. Bumalik siya doon sa tokador kung saan ay kinukuhaan niya ng mga agiw iyon. Pagkatapos ay winalis na niya ang mga sahig. Nilipat niya ang pwesto ng tokador at aksidente niyang napansin ang tila isang maliit na pintuan sa likod nito. Kakulay lamang iyon ng dingding, kaya hindi halatang pintuan iyon kung hindi pakititigan. Maingat niya iyong binuksan. Napaatras siya nang bigla siyang hampasin ng malakas at malamig na hangin mula sa ulo ng nakatagong silid na iyon. Unti-unting nanghihina ang kanyang tuhod. Tila tinakasan ng lakas ang kanyang buong katawan. Nagdilim lahat ng kanyang paligid at pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nasa silid na siya nito. Napapaligiran ng napakaraming nilalang, kalahating tao at kalahating kabayo. Sa gilid niya ay isang babaeng nakasuot ng magarang bestida. Katabi nito ang isang nilalang na katulad din ng nakapaligid sa kanya. Ngunit ito ay may malaking kwintas na maraming mamahaling bato at ginto na pinagsama-sama. May korona itong kulay ginto. Kaya sa utak niya ay ito ang hari ng mga nilalang. At ang babaeng kamukha niya, ito ba ang kanyang lola Candida? Napatingin siya sa kanyang sarili. Nananaginip ba siya o bumalik siya sa nakaraan? Hindi niya maintindihan. Ngunit ang naalala niya, ikausap niya ang sorbetero kanina lang. At tumpak lahat ng mga sinabi nito sa kanyang nakikita. Ako ang may-ari ng mansyon na ito at hindi kita kilala, impostor. Bakit magkamukha tayo? Tanong nito. Lola Candida, ako si Rod, anak ni Losyo. Apo niyo po ako at naikwento ng sorbetero ang tungkol sa iyo at sa tikbalang. Hindi ko inaasahang totoo pala. Malungkot ang reaksyon sa mukha nito. Ngunit pilit pa rin ngumiti nang humarap sa kanya.
Yung lolo mo noon, sobrang sugarol niya. Halos maubos na lahat ng aming ari-arian. Noong mga panahong lagi kaming nag-aaway dahil sa sugal, nasa tabi ko lagi si Obidia. Siya ang mabuting hari ng mga tikbalang. Ipinaglaban niya ako mula sa kamay ng lolo amboy mo. Kaya ngayon, masaya kaming namumuhay dito at hindi ko akalaing madiscover mo ang pintuan kung saan ay lihim ko at ako lang at ang mga magulang ko noon ang nakakaalam nito. Kahit ang lolo amboy mo ay walang alam tungkol sa kwartong ito. Kwento ng kanyang lola Candida. Kung ganun, totoo po kayo lola, hindi ito panaginip. Paano po? Bumalik ba ako sa dating panahon? Ano to? Time travel ba ito lola? Nalilitong tanong niya. Hindi ko alam kung may tawag ba sa ganito. Basta nandito ka at kausap mo ako, ngunit huwag na huwag mong ikwento kahit kanino ang tungkol sa aming kaharian. Tahimik kaming naninirahan dito. Bili ng kanyang lola. Inikot niya ang kanyang tingin sa mga nilalang. Napakarami nila. Ang bawat nilalang na makikita niya ay napapayoko na tila ba nagbibigay galang tuwing tignan niya ang mga mata. Biglang kumislap ang gintong buhok ng tikbalang sa kanyang paa. Nakuha nito ang kanyang atensyon, kaya pinulot niya ito. Hindi niya inasahan na isang tikbalang ang lumapit sa kanya habang hawak niya ang gintong hibla na iyon. Sa'yo ba ito? Tanong niya sabay abot dito. Yumuko ang tikbalang at pagkatapos ay ngumiti. Ako po ang may-ari niyan, Agalon. At dahil ikaw ang nakakapulot ng hibla ng aking buhok, ikaw ang magiging agalon ko. Lahat ng utos mo ay masusunod. Hihilingin mo lang at ibulong sa hiblang iyan. Ako ang kikilos upang mangyayari ang hiling mo sa akin. Wika nito. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung totoo ba o kaya ay panaginip lang talaga ang lahat. Ang daming kahiwagaan sa mga oras na iyon. Gusto na niyang makita ito mismo at ng mata ng ama at ina. Ngunit paalala ng kanyang lola na hindi pwede. Itago lamang niya ang hibla ng buhok ng tikbalang sa kanyang bulsa. Ngunit biglang may isang tikbalang ang lumapit sa kanya. Iba ang paraan ng titig nito at mabilis naman itong sinaway ng kanyang lola Candida. Anong gagawin mo, Amazor? Huwag mong galawin ang aking apo. Saway ni Lola Candida. Hindi siya dapat pagkatiwalaan. Paano kung ipagsabi niya sa kanyang pamilya? Mabibisto tayo at sisirain nila ang tahanan nating ito. Wika ng binatang tikbalang. Prinsipe Azor, pagkatiwalaan mo ang aking abo. Tama ang Rena. Huminahon ka, Kuya Amazor. Dugo siya ng ating Rena. Saway ni Prinsipe Igaro. Sige na, hayaan niyo na siya. Hindi rin niya sinadyang mapunta sa ating mundo. Wika ng hari. Mundo? Ibig sabihin ibang mundo ito? Gulat na tanong niya. Mas lalong naging magulo ang kanyang utak. Hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa upang maintindihan niya lahat. Ang mabuti pa, ibalik na natin siya sa kanilang mundo. Wika ni Prinsipe Amazor. At ang kanitong gumamit ng kapangyarihan upang sapalitang makabalik si Rod. Ngunit maaga pa itong pinigilan ni Prinsesa Winona. Nagliwanag ang pagitan ng mga ito na tila ba ay guhit ng kidlat na nagmula sa kamay ng dalawang magkapatid na anak ng Haring Tikbalang. Nag-aaway ang mga ito dahil sa kanyang presensya. Tigilan niyo na yan. Aalis na ako. Huwag na kayong mag-away pa. Sigaw niya. Walang salitang binato siya ni Prinsipe Amazor ng napakalakas na enerhiya. Parang kinukuryente ang kanyang buong katawan. Sa sobrang sakit ay napapasigaw siya ng Darna, di joke lang.
Rod, anak. Rod, gising. Anong nangyayari sa iyo? Yugyug ng kanyang anak. Unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata. Inikot niya ang paningin sa buong kwarto. Anong ginagawa ko dito? Kunot noong tanong niya. Natutulog malamang. Anong tanong ba yan? Alam mo bang dyan ka nakatulog sa sahig kanina? Binuhat ka na lang ng papa mo. Bakit kasi hindi ka na lang nahiga sa kama? Yung pintuan dyan sa likod ng tukador, ma. Anong pintuan? Isa lang ang pinto sa kwartong ito. Ayan o. Sabay turo ng pinto. Hindi yan ang ibig kong sabihin, ma. Ano pala? Ikaw talagang bata ka. Ano? Dito ka lang ba o sasama ka sa amin ng papa mo sa palengke? Kailangan nating bumili ng maiulam. Sasama ako, ma. Mabilis na sagot niya. Agad siyang bumangon at napakagat siya ng labi. Nang maramdaman ng sakit ng kanyang baywang nang tumayo siya. Sobrang linaw ng kanyang memorya. Alam niyang hindi pa naginip lang ang nangyari sa kanya. Ay, masakit ba sa iyo, Rod? Tanong ng kanyang ina. Nang mahalata nitong tila mainiinda siyang sakit. Wala ito, ma. Napagod lang siguro ako sa biyahe natin. Sigurado ka ba? Baka mamaya may nililihim ka pala sa amin. Lihim? Abay, wala, mama, ha. Hindi ako naglilihim sa inyo ni Papa. Mabilis na sagot niya. Hindi siya pwedeng magsalita dahil bilin iyon ng kanyang lola Candida. Sa totoo lang ay hati ang kanyang nararamdaman. Masaya siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang kanyang lola. Kahit siya ay masasabi niya sa sarili na kamukhang kamukha niya ang kanyang lola Candida. Lahat ng anggulo at maging ang kanilang tindig ay walang kaibahan. Habang sakay ng kotse patungong bayan, ay tahimik silang tatlo sa loob. Hanggang sa ang kanyang ama ang unang nagsalita. Kayong dalawa, sigurado kayo na ayos lang kayo na nandito tayo sa probinsya? Parang Biyernes Santong mukha ninyong dalawa eh. Tanong ni Lucio sa kanyang mag-ina. Hindi po, Papa. Maganda po dito. Gustong gusto kong tumira dito. Bukod sa tahimik ay ramdam kong ligtas tayo dito. Mabilis na sagot niya. Ang kanyang ina ay tahimik pa rin at hindi makasagot. Halatang hindi nito gusto ang kanilang sitwasyon ngayon. Hinaplos niya ang likod nito. Kaya lumingon ito at ngumiti sa kanya. Ayos lang. Bulong nito. Malungkot ang kinang na mga mata. Kung may magagawa lang ako upang linisin ang pangalan ni Papa. Aniya sa kanyang utak. Awang-awa siya sa kanyang ina. Alam niyang durog ang puso nito. Sirang-sira pa ang kanilang pangalan. Kahit siya ay kailangang mag-delete ng social media account upang hindi na makakabasa pa ng mga pambabatikos sa kanyang pamilya. Sa ganoong edad niya ay naranasan na niya ang ganong pagsubok sa buhay nilang magpamilya. At siya mismo sa kanyang sarili ay alam na hindi iyon magagawa ng kanyang ama. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya at naniniwala malalampasan nila ang mga pagsubok na iyon sa kanilang buhay. Karating nila sa maliit na pamilihan sa baryo, ay una niyang hinanap ang paborito niyang tinapay. Nais niyang mag-stock nito upang hindi siya mawalan sa mansyon. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kotse. Ang mga magulang niya ay mag-iikot pa para sa kanilang ulam. Diretso siya sa kotse at doon na niya hintayin ang kanyang mga magulang. Habang naglalakad ay hindi niya napansin ang isang lalaki na nagmamadaling naglalakad din. Ito rin ay hindi nakapansin sa kanya, kaya hindi nila naiwasang magbanggaan.
Mabuti na lang at maagap ang lalaki bago pa siya sumemplang. Ay nahawakan na nito ang kanyang katawan. Ang tigas na mga braso nito. Halatang sanay sa mga mabibigat na gawain. Pasensya na binibini. Hindi kita napansin agad. Hinging depensa nito. Ayos lang, kasalanan ko rin eh. Hindi kasi ako tumitingin din sa daan. Hindi ka talaga rito ano? Iba kasi ang pananalita mo. Opo, galing pa po ako ng lungsod. Kakarating lang namin kanina. Ganon ba? Pwede bang makipagkaibigan na lang sa'yo? Ako pala si Allen. Ako si Rod. Ang ganda mo, Rod. Saan ka ba umuwi? Diyan lang sa baryo Serenio. Nako, sa baryo ng mga mayayaman pala. Kung ganoon, mayaman ka pala. Nakakahiyang makipagkaibigan sa'yo. Nako, nagkakamali ka. Hindi kami mayaman. Sakto lang. Depensa niya. Alanganin itong tumingin sa kanya. Saang bahay ba? Bakasyon lang ba kayo dito? Hindi. Dito na kami titira. Ang Villa Serapim, ang aming tirahan. Uwi ka niya rito. Bigla itong natahimik at tila ba nagulat nang sabihin niya iyan. Alanganin pa ito kung magsasalita o manahimik ba ito. Sigurado ka bang sa Villa Serafim kayo? Oo. Bakit naman? Kasi Rod, ang mansyon na iyan ay naging bantog ng tirahan ng mga tikbalang daw. Sa tagal nang naabunto na ang mansyon na iyan, maraming mga nagpapatunay na nakakakita ng mga tikbalang na nagdidiriwang sa mansyon na iyan. Kaya nga naging masukal ang lugar dahil iilan na lang ang taong dumadaan sa lugar na yon. Madalas kapag gustong mag-shortcut patungo sa paaralan, yun lang. Mahabang kwento nito. Natahimik siya sa naging pahayag ng binata. Kung ganoon ay matagal na palang kilala ang mansyon bilang tahanan ng mga tikbalang. Ibig sabihin ay lantaran na rin ang mga pagpaparamdam ng mga nilalang na iyon sa mansyon. Pasensya na, Ruth. Natakot ba kita? Pero kasi gusto ko lang din maging aware kayo ng pamilya mo na hindi lang kayo ang nakatira sa mansyon kung nagkataon. Nako, naiintindihan ko naman yun, Alin. Sa mga probinsya naman talaga ay uso ang mga ganitong kwento. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kami naniniwala sa mga ganoon. Sana nga hindi totoo. Uwi ka nito. Ngumiti lang siya dito at pagkatapos ay nagpaalam na. Rod, pwede ba akong dumalaw sa mansyon paminsan-minsan? Tanong nito. Muli niya itong nginitian. Oo naman, Alin. Laging bukas ang mansyon para sa mga bisita. Nako, salamat naman. Sagot nito at nagpaalam na rin. Nakalimutan na tuloy nito na nagmamadali ito upang maabutan ang last trip na bus dahil may ipapadala ito sa kapatid nitong nag-aaral sa bayan. Mabuti na lang at naabutan pa nito ang nasabing bus. Samantalang kanina pa naghihintay ang kanyang mga magulang sa kotse. Ang haba ng mga liig na mga ito. Kakasilip kung nasaan na siya. Kung bata ka, mabuti at nandyan ka na. Ikaw talaga. Alam mong baguhan ka dito. Saan ka nagsusuot at ang tagal mong bumalik? Nako, bumili lang po ako ng tinapay, Papa. At saka, may nakilala lang akong kaibigan. Nagkausap kami kaya na-enjoy ko rin ng konti ang kanyang atensyon. Ani. Nako, ikaw talagang bata ka. Alam mo bang nasa probinsya tayo? Ano kung isang aswang pala o kung anong uri ng masasamang loob ang iyong kausap? Nako, ayan ka na naman, Papa. Huwag kang mag-isip ng ganyan sa tao. Masama yan. Saway niya. Sige na, Rod. Sumakay ka na.
Uwi na tayo. Kailangan pa nating magluto ng hapunan. Saad pa ng kanyang ina na halatang naiinip. Habang pauwi ay hindi mawala sa isip niya ang patungkol sa mga tikbalang. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang mga nakita sa mansyon at ang mga kwento ng mga taong nakakasalamuhan niya. Hayaan na muna niya kung may mararamdaman na mga ito sa mansyon. Ay tsaka lang niya sasabihin sa mga ito ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Pagkarating nila sa bahay ay siya ang pinagluto ng kanyang mga magulang. Ang mga ito ay naglilinis at sinunog ang mga tuyong dahon sa paligid ng mansyon. Sa sobrang tagal ng wala nang nakatira, ay sobrang taas na ng tuyong dahon at nakakatakot na rin at baka pinamugaran na ng mga ahas. Paunti-unti nilang sinusunog ito at habang nagsusunog ay tila napaglaruan ang mga mata ni Aling Cara. Nakita mo yun, Lucio? Tila may gulat pa sa ekspresyon ng mukha ni Aling Cara habang tinatanong ang asawa. Anong pinagsasabi mo, Cara? Lucio, ang laki ng nilalang na iyon. Ang lakas ng mga yabag niya kaya imposibleng hindi mo maririnig. Wala nga eh. Ano bang nakikita mo? Hindi ko alam, pero mga paa ng kabayo. Hindi ko lang napansin ang pangitaas. Mabilis na nawala sa aking paningin. Ay nako, Cara, namamalikmata ka lang eh. Ano naman makapasok ang kabayo dito, aber? Ang taas ng pader. Lagi pang nakasara ang gate. Ang mabuti pa siguro ay tapusin na lang natin itong mga ginagawa natin. Nang makapasok na tayo, ang daming lamok, ang lalaki pa. Natahimik na lamang si Cara habang minamadali ang pagwawalis. Ilang tumpok ng mga tuyong dahon ang kanilang sinunog at nang lumaki na ang apoy ay pumasok na rin sila sa loob ng mansyon. Ramdam ni Cara ang kakaibang pagkaramdam. Biglang bumigat ang kanyang ulo at nagtatayuan ang kanyang mga balahibo. Maginaw ang kanyang mga balat, ngunit mainit sa loob. Napakawardo at hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Cara, nilalagnat ka ba? Tanong ni Lucio nang nasa sala na sila, nakaupo upang magkapagpahinga. Hindi ko rin maintindihan. Maginaw na mainit ang panahon. Ewan ko rin, ang werdo ng aking pakiramdam. Hindi na lamang nagtanong pa si Lucio. Nilapitan na niya ang asawa at kinaba. Napagtanto ni Lucio na sobrang taas ng lagnat ng kanyang asawa. Kaya pala kung anong hallucination meron ito. Agad siyang pumunta sa kanilang kwarto upang kumuha ng gamot para sa lagnat. Kumuha rin siya ng malinis na bimpo upang basain ang tubig. Papa, bakit? Tanong ni Rod sa ama nang lumapit ito sa kanya. Si mama mo may lagnat, kaya pala kung ano-ano nang nakikita. Sagot nito. Ano daw ba ang nakikita niya pa? Kabayo daw. Paanong may kabayo sa loob ng compound natin? Gayong ang tataas ng pader. Kinilabutan siya ng marinig iyan. Hindi na ito imahinasyon pa. Unang araw pa lang ay nagparamdam na kaagad ang mga ito sa kanila. At hindi iyon biro dahil maging ang mga taga roon na kanyang nakakasalamuha ay nakapagpatunay sa mga nilalang na iyon. Yung tinulang manok mo ba, luto na? Tanong ng kanyang ama. Mabilis na lang ito, Papa. Pinapalambot ko na lang po ito. Dalhin mo na lang si Mama sa kwarto pa. Hahatiran ko na lang kayo kapag nakaluto na ako. Sige anak. Sagot nito at nagmadali nang bumalik ang kanyang ama. Napahugot siya ng maraming hangin. Kaya ba niyang tumira sa ganoong bahay? Kailangan na kaya niyang sabihin sa ama. Pero saan sila titira kung aalis sila sa bahay na iyon?
Wala silang malaking ipon at kailangan pa niyang mag-aral ng kolehiyo. May edad na ang kanyang mga magulang. May kaso pa ang kanyang ama. Gayong inosente ito, ngunit hindi rin ito kayang ipagtanggol ang sarili. Lalo at mabibigat ang kalaban ng kanyang ama. Kaya wala siyang magagawa kundi ang manahimik na lang. Magbubulag-bulagan na lamang siya at maging bingi sa kung anumang kawerduhan sa paligid. Mabuti na lang at binigyan siya ng lakas ng loob sa lahat ng bagay. Simula kabataan niya, ang daming kababalaghan na nararanasan niya. Ngunit lahat iyon ay baliwala lang sa kanya. Nakasanayan na rin yata niya ang kanyang pang-anim na pandama. Nang masigurong luto na ang tinola ay agad siyang nagsalin sa mangkok. Nagsandok rin siya ng kanin na para sa dalawa. Pagkatapos maihanda lahat ay nilagay iyon sa isang malaking food tray at hinatid sa kwarto ng kanyang mga magulang. Papa, ikaw na po ba ang magpapakain kay Mama? Oo anak, kumain ka na. Isarado mo ng mabuti ang pintuan at ng mga bintana ha, ng kwarto mo pagkatapos kumain. Huwag ka na rin lumabas pa ng kwarto. Bili nito. Opo, Papa. Kayo rin. Kung may kailangan kayo sa akin, puntahan niyo na lang ako ha. Bilin din niya. Hindi siya kumain ng hapunan dahil wala siyang gana. May tinapay naman siya sa kwarto. Iyon na lang ang kakainin niya pag nagugutom siya. Nakahiga siya sa kwarto ngunit nakatulala habang nakatitig sa kinaroroonan ng tukador. Nasa kwarto niya ang lagusa ng mga tikbalang. Paano kung malalaman o madiskobra ito ng kanyang ama? Gagawa kaya ito ng paraan upang maitaboy ang mga elementong ito? Hindi siya makatulog. Marahil ay naninibago siya. Pinikit pa rin niya ang kanyang mga mata. Pinilit niyang makatulog. Ngunit inabot na siya ng 5 ulit na hanggang 1,000 bilang. Ngunit hindi pa rin nilaman ng antok ang kanyang diwa. Inulit-ulit niya iyon hanggang sa ilang ulit pa. Hanggang sa hindi na niya namalayan na nakaidlip na pala siya. Ngunit hindi rin yata umabot ng 2 oras nang biglang dumilat ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan. Ngunit pagkaramdam niya ay may gumising sa kanya at pagmulat niya ng kanyang mga mata ay tila ba may mga pares na mga mata ang nakatingin sa kanya. Hindi niya pinatay ang ilaw upang masigurong maliwanag ang buong kwarto niya. Ngunit hindi pa rin wawala ang werdong pagkaramdam. Tumagilid siya at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit bigla na lamang niyang narinig ang mga habulan at takbuhan ng mga paa sa labas. Yabag iyon ng mga kabayo. Kuduk, kuduk, kuduk. Ilang sandali pa ay bigla itong umiyak. Kaya napatakip siya ng kanyang tenga. Hindi siya nagkakamali. Iyak nga iyon ng kabayo. Paano ba umiyak ngayong kabayo? Ilang sandali pa ay biglang may pagaspas ng pakpak sa kanyang bintana. Umiiyak ka rin ito na huning kabayo. Sobrang ingay ng buong paligid. Tila ba isang pulutong na nagsasanay at naghahanda sa anumang laban. Hindi na siya makatulog ulit pang muli dahil nakikinig lang siya sa mga ingay sa buong paligid. Kada gabi ba, ganito ang nangyayari sa loob ng mansyon? Ano siya makakatulog ng maayos kung ganon kaingay ang gabi? Tinignan niya ang oras, 2:00 ng madaling araw. Biglang sumagi sa kanyang utak kung silipin na lang kaya niya nang mapatunayan niya. Hindi nga katang isip ang lahat ng kanyang mga naririnig. Biglang lumakas ang kanyang loob. Tumayo siya at maingat na lumapit sa bintana.
May mga maliit na butas ang maluluwang na durungawan na nauuso noong Spanish Colonial. Ito ay yari sa copy shell, sliding window with wooden baluster. Kaya nga ancestral house na ang tawag sa mga ganitong mga bintana, kung saan lagos-lagusan ng nooy malakas na hangin. Maingat siyang sumilip, napakaliwanag ng buong paligid. Saan galing ang liwanag? May buwan pero natatabunan ito ng nagtataasan at masusukal na puno. Kaya hindi makatagos din ang liwanag ng buwan. Ang ikinagulat niya ay ang mga masasamang titig na prinsipe Amazor sa kinaroroonan niya. Napaatras siya. Ibig sabihin ay nakikita siya nito kahit sa maliit na butas. Hindi nga siya nagkakamali. Isang pulutong na mga tikbalang na tila ba nagsasanay. May digmaan din kaya sa kanila? Tanong niya sa kanyang isip. Hindi siya mapalagay. Ibig sabihin ay nakakalabas sa mga ito, hindi lang nagtatago sa lihim na silid na nakadikit sa kanya. Bumalik siya sa kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang tenga. Ilang ulit niyang inusal ang kanyang panalangin. Paulit-ulit hanggang sa muli siyang nakaramdam ng antok. Umaga na nang magising siya sa mga awit ng ibon sa buong paligid. Nasasamyoy niya ang napakalamig at sariwang hangin. Hindi niya ito naranasan sa lungsod, kaya napangiti siya. Ang gaan sa pagkaramdam, may walang stress siyang nararamdaman. Bumangon siya at binuksan ang bintana. Mas buo niyang nalanghap ang malamig at sariwang hangin ng paligid. Ngunit biglang sumagi sa kanyang utak ang nakita niya kagabi. Malinis na ang buong paligid. Walang bakas kahit paan ng kabayo. Nandito na naman siya sa werdong pagkaramdam. Tila ba ay panaginip lamang ang lahat ng naranasan niyang iyon. Masasanay din kaya ako sa ganito? Ang tanging sambit niya sa kanyang sarili. Bumaba siya ng kwarto at tinungo ang labas ng mansyon. Balak niyang maglakad-lakad para makapag-ehersesyo ang kanyang katawan. Kahit ramdam niya ang paninibago, ay alam niya sa sarili na gustong-gusto niya ang lugar. Bukod sa tahimik ay sariwa ang lahat. Dito na siguro ako tatanda, aniya sa kanyang sarili. Paliko siya sa isang kanto nang may dumaang motorsiklo sa kanyang harapan. Bumusina ito kaya napatingin siya sa mukha nitong natakpan ng helmet. Napakunot ang kanyang noo, lalo na nang tumigil ito. Dumistansya siya sa takot na baka masamang loob ito. Huwag kang matakot sa akin, napadaan lang ako. Wika nito. Allen? Sambit niya nang hubarin nito ang suot na helmet. Ako nga, saan bang punta mo? Hindi. Naglalakad-lakad lang ako parot parito. Ehersesyo lang naman. Ganun ba? Kala ko naman may lakad ka. Naku, nakapantulog pa ako oh. Dito sa probinsya kahit nakapantulog, nakakarating na ng palengke. Walang kaarte-arte ang mga tao dito, Rod. Grabe ka. So ibig mong sabihin maarte ako? Ha? Hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin, ang nais ko lang sabihin ay, dito, ayos lang pumunta sa mga palengke kahit nakapantulog. Nako, paano ba yan? Oo nga pala, Rod. Gusto mo bang sumama sa akin? Magkape lang? Ha? Nako, hindi ako nakakapagpaalam kina Papa. Ayos lang yan. Babalik naman tayo agad eh. Tinitigan niya ang binata. Mukhang mabait at wala naman itong masamang intensyon, kaya sumama na rin siya dito. Hindi nga niya pinagsisihan ang pagsama sa binata dahil napakaganda ng tanawin sa kapihang iyon. Nasa gilid ng bundok at ang katapat
ay isang napakalinis at kulay asul berdeng karagatan. Ventilado kaya medyo may kalaliman. Kaya maraming bangka dahil pag may gustong mamangka ay magrarenta lamang sa may-ari at depende ang bayad sa kung ilang oras mo gustong maglayag. O di ba? Sabi ko sa'yo maganda dito eh. Salamat Allen. Kahit hindi mo naman ako talaga lubusang kilala. Alam kong mabait ka. Kahit sa mukha ay mababa kasi yon. Sagot nito. Nahihiya siya sa sinabi nito. Minsan naman kasi ay lumalabas din ang pagiging maldita niya. Hindi naman siya perpekto sa kanyang pag-uugali. Pero aminado din siya na hindi siya ganun kasama. Oo nga pala Ruth, wala ka ba talagang nararamdaman sa mansyon? Nagulat siya sa tanong ng binata. Bakit ba? Hindi kasi ako naniniwala na wala kang nararamdaman sa mansyon eh. 2 beses na akong dumaan dyan, malalim ng gabi. Mga tikbalang talaga ang elementong naninirahan dyan at napakarami nila. Kaya imposible na hindi mo sila naramdaman. Giit nito. Umugot siya ng hangin. Siguro ay wala namang masama kung ibabahagi niya dito ang tungkol sa hiwaga ng mansyon. Kaya ikunento niya lahat dito ang kanyang naranasan. Maging ang tungkol sa kanyang lola Candida. Sabi ko na eh, kaya huwag kang kampante. Hindi mo masigurong kakampi mo ang iyong lola. Matagal na niyang nalisa ng mundo ng mga tao. Ano kayang pwede kong gawin? Maniniwala kaya si mama at papa kung sasabihin ko sa kanila na may ibang nilalang na nananahan sa mansyon? Tanong niya sa binata. May kilala akong albularyo. Baka gusto mong ilapit. Tatanungin ko muna sila papa. Baka kasi magalit eh. Depende sa'yo. Sagot ni Allen. Teka, para saan ba yung albularyo? Nako, laking lungsod ka nga. Hindi mo alam kung ano ang albularyo. Manggagamot yun. Gamit ang lihim na karunungan. Baka hindi mo pa rin maintindihan. Tsaka ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Tumango lamang siya. Subalit malalim pa rin ang iniisip. Biglang may dumating na kakilala ng binata at sobrang tuwa nito nang makita si Allen. Himala, sa tagal nang hindi ka lumalapit dito ay halos hindi na kita nakilala Allen. Sino yan? Bago mong nobya? Buti naman at nakalimot ka na rin sa nakaraan mong iyon. Uy ka ng babae. Tahimik lang si Allen. Ngunit halatang nadismaya sa presensya ng babaeng dumating. May kasama din itong lalaki na malamang ay nobyo nito. Kapit na kapit kasi ito sa bisig ng lalaki. Mukhang hindi ka pa tuluyang naghilom at bakas pa rin sa mukha mo ang sakit. Pwede ba Marisa? Umalis na kayo sa harap ko. Matabang ang boses na utos ni Allen sa babae. Pasensya na Rod. Biglang nag-iba ang moto ko kanina. Hinging paumanhin ito nang nasa harap na sila ng gate. Naintindihan ko, alam ko. Siguro nagmahal ka at hindi mo patanggap ang pagkabigo. Ay sorry, hindi ko dapat sinabi iyon. Aniya sabay takip ng kanyang bibig. Napatawa lang din ito sa kanya. Natigil ang kanilang pag-usap nang lumapit ang kanyang ama. Anak, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap ah. Tanong nito. Pasensya na papa, naglalakad-lakad lang ako kanina sa labas. Tapos, dumaan si Allen. Niyaya niya akong magkape at medyo natagalan kami doon dahil medyo magandang tanawin. Bukas papa, sama tayo ni mama magkape doon. Ang ganda ng tanawin sa lugar na yun papa. Anya,
Hinila siya ng ama at binulungan. Anak naman, alam mo namang nagtatago ako, hindi ba? Ano kung may makakilala sa akin sa lugar na yon? Bulong nito. Umango siya upang sabihin dito na naiintindihan niya. Nilingon niya si Alin at alanganing ngumiti. Anak, papasukin mo muna ang kaibigan mo. Dito mo na siya pag-aalmusalin. Pasalamat na rin dahil naging mabuti siya sa'yo. Utos ng kanyang ama. Alin, narinig mo yon? Sabi ng papa, dito ka na daw mag-almusal. At huwag kang tumanggi ha. Kung ayaw mo na hindi tayo magkikita pang muli. Biro niya. Nako, kakain ako pag ganyan. Nakangising wika ni Alin. Tawanan silang pumasok ng mansyon. Napasarap ang kanilang almusal dahil sa kanilang bisitang si Alin. Madaldal ito kaya hindi na natahimik ang hapag habang kumakain sila. Pati si Aling Kara ay napapatawa na rin sa mga biro ni Alin. Normal na ulit ang pagkaramdam nito at masaya si Roth nang makitang masigla na ulit ang kanyang ina. Pagkatapos nilang mag-almusal ay magalang na nagpaalam si Alin dahil may mga inaasikaso din itong bagay. Nangako naman itong babalik kinahaponan. Mukhang mabait na bata iyang naging kaibigan mo, Roth. Unahan ni Aling Kara nang maiwan silang dalawa sa kusina upang maglinis at maghugas ng kanilang pinaglutuan at pinagkainan. Oo nga po, May. Mapagkaibigan din. Sana dadalasan niyang pagbisita sa iyo para hindi ka maboring. Naku, baka maraming pinagkakaabalahan yung tao, ma. Kaya imposibleng maging madalas. Tumawa lang din ito sa naging reaksyon niya. Oo nga pala, ma. May itatanong sana ako sa iyo. Ano yun, nak? Wala ka bang nararamdaman o nakitang kakaiba sa mansyong ito, mama? Tanong niya. Inilingan nito ang tingin upang hanapin ang kanyang ama. At nang masigurong wala ito, ay tsaka lang ito nagkwento. Anak, hindi ka kaya matatakot kung sasabihin kong may mga nilalang akong nakikita na nakatira dito? Ang sabi ng papa mo ay imahinasyon lang daw lahat iyon dahil sa lagnat ko. Pero pakiramdam ko hindi eh. Parang totoo, anak. Totoo, ma. Dahil ako mismo, nakikita ko sila. At ang dami nila, mama. Ginawa nilang teritoryo itong mansyon. Lalo na at ginawa nilang rena ng kanilang kaharian si Lola Candida. Kwento niya sa ina. Kinalabutan ito nang marinig iyon. Anak naman, mas nakakatakot pa yung kwento mo eh. Totoo yun, ma. Kaya nga gusto kong alamin kung magiging ligtas ba tayo dito sa mga nilalang na iyon. Hindi ko alam, na. Kailangan ba nating sabihin sa papa mo ang lahat? Pero wala tayong ibang mapuntahan at matirhan kung sakaling aalis tayo dito, ma. Kawawa naman si papa. Ayoko sanang madagdagan pa ang kanyang mga iniisip. Ako nga rin, anak eh. Kaya ayaw ko rin na sabihin sa kanya. Naaawa na rin ako sa iyong ama. Lagi na lang siyang napatulala. Kung may maitutulong lang ako kay papa, ma. Kaso wala pa ako sa tamang edad. High school pa lang din ako kaya wala akong pwedeng maipagmayabang. Roth, anak, huwag mong isipin ang bagay na iyan. Responsibilidad ka namin ng iyong ama. Huwag kang mag-alala. Pasasaan ba at lilipas din ang lahat ng ito. Malalampasan din natin lahat ng pagsubok na ito, anak. Maging matatag ka lang, ha? Litanya ng kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Alam nila kung gaano kabuting ama at asawa ang haligi ng kanilang tahanan. Kaya sa abot ng kanilang makakaya, ay susubukan nilang pagaanin ang loob ng kanilang ama.
Hindi lahat ng wanted sa batas ay may kasalanan. Madalas, na-frame up lang at isa ang kanyang ama sa naging biktima. At hindi siya mawawala ng pag-asa. Lalantad pa rin ng totoong may sala. Itinuloy nila ang paglilinis ng buong paligid at ng buong mansyon sa araw na iyon. Marami pa silang dapat linisin at ayusin. Hapon nang magpaalam ang kanyang ama na pupunta sa palengke. Naiwan silang dalawa ng kanyang ina sa mansyon. Palubog na rin ang araw at ang napag-usapan nilang gawin ay ang magsunog ulit ng mga naipong tuyong dahon. Pantaboy insekto, lalo na ng mga lamok. Habang abala sila sa pagsusunog, ay narinig nilang sabay ang iyak ng kabayo. Nagkatinginan sila, kaya nabasa na agad nila sa kanilang mga mata ang nais itanong sa isa't isa. "Mama," sambit niya. Saktong may narinig silang ugong ng motor na papalapit. "Si Alin kaya yun?" tanong ni Rod. "Sana anak, natatakot ako." Wika ng kanyang ina. Malinaw pa rin nilang naririnig ang iyak ng kabayo. Wari ay nasa likod na naman iyon ng mansyon. Umigil ang isang motorsiklo sa kanilang harapan. Si Alin iyon, na nakangiti pang nakatingin sa kanila. "Mabuti at narito si Alin. Masasamahan niya tayo." Wika ni Aling Kara. "Oo nga po, Mama. Ang mabuti pa siguro ay pumasok na lang tayo sa loob ng mansyon. Giniginaw na rin ako at medyo mabigat na ang aking loob." Nang sabihin iyon ng kanyang ina, ay tinignan niya ang mukha nito. Namumula nga ang pisngi at mga mata nito, kaya kinapa niya. "Naku, Mama, nilalagnat ka na naman po." Anya. "Anak, nakikita mo ba sila? Nasa paligid natin sila, nakatitig ng masama." Kinilabutan siya nang marinig yan. "Mama naman eh, huwag niyo naman po akong takutin, Ma. Hindi kita tinatakot, anak. Ayan yung isa, lumapit pa sa harap mo." Wika nito. Kaya napaatras siya sa takot. "Ano ba? Diyan ka lang. Huwag mong lapitan ang anak ko." Sigaw ni Aling Kara. Si Alin ay papalapit sa kanila. Nagtaka at napatanong kung anong nangyari. "Alin, tulungan mo ko. Mataas ang lagnat ng mama." Ani. Ganitong lumapit sa puno ng saging. Kinuha nito ang gitnang dahon ng saging na nakalukot pa. Pinutol nito iyon at nilagay sa noo ng ginang. "Ang taas nga ng lagnat niya. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang yung huhupa sa tulong ng dahong ito." "Ang dami nila, anak. Nakatingin sila sa atin." Turo pa nito sa kanilang harapan. Wari mo'y isang bata. "Alin, masagi mo yung batang tikbalang nasa likod mo." Nagulat si Alin nang sabihin iyon ng ginang. Ibig sabihin, ay nakikita nito ang mga kakatawang nilalang. "Nakikita niyo sila? Naniniwala ka ba sa kanila, Tita Kara?" tanong ni Alin. "Malinaw ko silang nakikita ngayon. Kung ganun ay, masamang pangitain ito." Saad ni Alin. "Anong ibig mong sabihin, Alin?" tanong ni Rod. "Baka isa sa mga tikbalang ay may gusto sa iyong ina." Bigla siyang nakaramdam ng pagkabahala. Pero nilakasan niya ang kanyang loob. Kunwari ay hindi siya nadadala o natatakot sa sinabi ng binata. "Huwag ka namang magbiro ng ganyan, iho," saad ng kanyang ina. "Hindi ako nagbibiro, tita. Kailangan natin ng albularyo. Kailangan niyong magkaroon ng pangontra sa katawan, lalo na at lantaran silang nagpaparamdam sa inyo." Paliwanag ni Alin. Tila hindi nagustuhan ng nilalang ang tabas ng dila ni Alin. Hindi kaya ay galit ito dahil sa babala ni Alin sa kanyang ina.
Kaya ang mismong binata na ang inatake nito. Saktong pag-upo nila sa antigong sofa nang biglang napahawak si Alin sa kanyang ulo. Mahimik ito ng matagal habang nakayuko at sapo ang ulo. Alin? Tawag niya sa binata. Kinabahan siya nang hindi ito gumagalaw. Alin, ayos ka lang ba? Tanong niya ulit. Sa pagkakataong iyon, ay hinawakan na niya ang balikat nito. Unti-unti nitong iniangat ang ulo nito. Ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang nakakatakot nitong mukha. Humaba iyon na parang sa kabayo. Nagbabaga ang mga mata. Kaya sa takot ay nabitawan niya ito at napaatras. Bakit parang natatakot ka sa akin? Takang tanong ni Alin. Nakangiwi ito dahil sa sobrang sakit ng ulo nito. Nang lingunin niya ang kanyang ina, ay nakasandal ito sa sofa habang nakapikit ang mga mata. Nanginginig na siya sa takot. Hindi na tuloy siya nagtitiwala sa binata. Si Alin nga ba talaga ito o nagpapanggap lang? Paano kung ginagaya lang nito ang mukha ni Alin at ang totoong katauhan nito ay isang tikbalang? Rod, tawag sa kanya ni Alin. Napaatras siya sa gulat. Nagtaka ito at napakunot ang noo. Bakit parang kanina ko pa napapansin na natatakot ka sa akin? May nangyari ba? Tanong nito. Alin, kasi yung mukha mo kanina biglang humaba at nakakatakot. Para kang isang tikba lang. Bigla itong naalarma. May kinapa ito sa kanyang bewang. Yumuko pa ito ng tila hindi nito nahanap ang bagay na iyon. Ayos ka lang ba, Alin? Tanong niya. Yung haba ko, naiwan ko kanina sa banyo nang maligo ako. Kaya pala tinablan ako. Dahil pala hindi ko suot ang aking proteksyon. Habak? Para saan naman ang bagay na iyon? Para siyang anting-anting na pangontra sa mga masasamang elemento. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko dito sa sunod, may dala na akong habak para sa iyo. Nang sa ganun ay hindi na sila makalapit sa iyo. Maliwanag nito. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang ugong ng sasakyan. Dumating na rin ang kanyang ama. Medyo mas lumakas ng konti ang kanyang loob. Hinintay niya itong mag-aakyat. Diretso ito sa kanilang kinaroroonan. Anong nangyari sa mama mo, Rod? Bakit balot ng dahon ng saging? Papa, inaapoy na naman ng lagnat si Mama. Kasi Papa, narinig naming muli ang iyak ng kabayo. Buong tapang na sumbong niya rito. Magandang gabi po, Tito Lucio. Sabat naman ni Alin. Mangulang saglit dito ang kanyang ama at pagkatapos ay nilapitan nito ang asawa. Napabuntong hininga ito. Ayaw na sana ni Rod na bigyan ng problema ang ama. Kaso ay ayaw rin niyang may mangyaring masama sa kanyang ina kung patuloy ang ganito. Ito, pwede bang magsuhestyon kung ayos lang po sa inyo? Sabat muli ni Alin. Ano yun, Alin? May kakilala kasi akong magaling na albularyo. Baka kako gusto mong itabay lahat ng mga masasamang elemento na nakatira dito. Posible ba talaga ang bagay na iyon, Alin? Tanong ni Mang Losyo. May mga bagay na mahirap ipaliwanag dito. Ngunit sadyang naririto sila sa paligid natin. Hindi lang natin sila nakikita. Wika ng binata. Matagal na katahimikan bago ito muling nagsalita. Pwede mo kaya siyang dalhin dito ngayon na? Tanong ng kanyang ama. Biglang nabuhayan ng loob si Rod. Baka sakaling matatahimik na ang mansyon. Sakaling maitaboy na ng albularyo ang mga nilalang na naninirahan sa loob at labas nito. Pwedeng-pwede, Tito Lucio. Ngayon din ay tatawagin ko si Lolo Santino.
Wika nito. Magalang itong nagpaalam at nangakong babalik agad. Nang makaalis na ito, ay saka lang ikukwento ni Rod lahat ng kanyang karanasan sa mansyon. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Tanong nito. Kung pwede nga lang papa na huwag nang ipaalam sa iyo eh. Ayokong madagdagan ang mga iniisip mo. Kaso ay habang dumadaan ang mga araw, mas lalo namang palala ng palala ang kanilang pagpaparamdam. At masama ang kutob ko na iba ang pahiwatig nila tungkol kay mama. Pasensya ka na anak. Nang dahil sa akin, naging masalimuot ang ating buhay. Papa, huwag ka nang malungkot at huwag kang humingi ng paumanhin dahil biktima ka rin ng mga masasamang tao. At huwag kang mag-alala pa dahil darating ang araw na sisingilin din sila ng karma. Oo anak, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Kaya salamat sa inyo ng mama mo. Kayo lang ang nagpapalakas sa akin ng loob sa pagkakataong ito. Niyakap niya ang ama. Napangiti na rin siya sa kabila ng lahat. Napagtanto niyang pinatitibay ang kanilang relasyon sa mga pagsubok nilang kinakaharap. Ilang saglit pa ay narinig na nilang muli ang ugong ng motor. Alam nilang si Alin ito. Lumapit si Rod sa bintana upang silipin ito. Napangiti siya nang makumpirma na kasama nito ang sinasabi nitong matandang albularyo. Papa, andyan na sila. Masayang wika niya. Anak, ikaw nang bahala maghanda ng hapunan. May binili akong karne doon. Adobohin mo na lang. Tapos ay damihan mo ang pagkasaing ng kanin. Bili ng kanyang ama. Sige po, Papa. Anya. Agad niyang tinungo ang kusina at sinimula ng pagluluto. Ang kanyang ama ang umarap sa matanda. Habang siya minadaling isa lang sa apoy lahat ng kanyang mga lulutuin at bumalik sa kinaroroonan ng mga ito. Nasa kusina pa lang siya ay dinig na niya ang usapan ng mga ito at kwento ng matanda. Noon pa mang hindi pa abandonado ang mansyon, ay pinamumugaran na talaga ng mga tikbalang ang lugar na ito. Kung napapansin niyo ang malaki at tila sinlaki ng mansyon ng Batong, nasa likod nito, iyan ang dating tirahan nila. Hanggang sa dumating ang kapanahunan ni Candida, ang nag-iisang anak ni na Doña Serafina at Don Filomeno. Siyang bumihag sa puso ng hari ng mga tikbalang. At sa pagkakaalam ko, siya na ngayon ang reyna ng mga tikbalang at siyang nagbigay ng otoridad sa mga nasasakupan na dito na mismo sa loob ng mansyon manirahan. Kwento ng matanda. Kung ganoon, paano sila maitaboy sa lugar na ito, Manong? Anong gagawin natin? Naaabuso na nila ang aking asawa. Hindi natin sila pwedeng itaboy sa lugar na ito, iho. Ngunit, pwede ko silang pabalikin sa malaking bato na nasa likod ng mansyon. Kung iyan na lang ang paraan para mapaalis sila dito sa mansyon, ay kung maaari ay gawin mo na Lolo Santino. Nang mawala na itong pabalik-balik na lagnat ng asawa ko tuwing hapon. Agad na ganda ang matanda na mga gagamitin nito sa gagawing ritual. Bago nito sinimulan niya, ay may ipanasuot itong anting-anting sa kanilang lahat upang masigurong hindi sila magalaw ng mga elemento sakaling may ayaw ang mga ito sa gagawing ritual ng matanda. Habang nagre-ritual ay panay ang hikab ng matanda. Napakalakas ng enerhiya nila. Mukhang nagkakaisa sila. Ayaw nilang umalis sa lugar na ito. Paano na to, Lolo? Hindi na ba nila tatantanan ang mansyon? Tanong ni Mang Losyo. Hindi maaari. Ang mansyon ito ay gawa sa tao, kaya para lang din ito sa mga tao.
Wika ng matanda. Ako ang bahala. Mapapaalis ko sila at maibalik sa kanilang tunay na tahanan. Lalagyan ko na rin ng harang upang hindi na sila makapasok pa sa mansyong ito. Wika ng matanda. Napakahabang ritual, ngunit tiwala silang maging matagumpay ang gagawin ng matanda at maging tahimik na rin ang mansyon. Sa unang pagkakataon ay naranasan nilang makakita ng kababalagang nakakapangilabot. Hindi na iyon katang-isip pa dahil ramdam nila ang kakaibang enerhiya sa paligid hanggang sa nagpapakita na ito sa kanila ng harap-harapan. Galit ang mga ito at ayaw nang umalis sa mansyon. Ngunit hindi rin ang mga ito makalapit sa kanila dahil sa proteksyon na ibinigay sa kanila ni Lolo Santino. Nagalit na din ang matanda sa mga nilalang na matigas ang mga ulo. Ayaw niyong madaan sa pakiusap? Ede, bahala kayong tumakas sa bagsik ng aking kapangyarihan. Wika nito. At muling nag-usal ng Latin. Kitang-kita nila kung paanong nagtalsikan ang mga ito palibas ng bintana. Dinaan na ang mga ito sa dahas ni Lolo Santino. Ramdam nila ang biglang paggaan ng kanilang pagkaramdam. Kanina ay sobrang maalinsangan ang buong paligid. Ngayon ay sobrang gaan na sa pagkaramdam. At matamis ang ngiti sa kanila ng matanda. Hindi na sila makapasok pa dito. Buong mansyon ay may harang. Ngunit asahan niyong magpaparamdam pa rin sila sa inyo kung gugustuhin nila. Pero hindi sila makapang-abuso sa inyo. Kaya ligtas na kayong tumira sa bahay na ito. Paliwanag ng matanda. Nagpasalamat ang kanyang ama dito at nagbigay ng kaunting pera na pasasalamat dito. Bago ito umalis ay hinawakan ito ang ulo ng kanyang ina at may inusal itong panalangin. Gagaling na siya bukas at hindi na babalik pa ang lagnat niya. Wika nito pagkatapos. Salamat Lolo Santino. Maraming salamat po. Wika niya. Nagpasalamat din siya kay Allen dahil ito rin ang naging daan para maisagawa ang lahat ng iyon. Niyaya muna nila ang mga ito na maghapunan. Pagkatapos ay hinatid na ni Allen ang matanda sa bahay nito. Naging tahimik ang bahay at wala na rin silang nararamdaman na kakaiba sa loob ng mansyon. Madalas na rin si Allen na pumapasyal. Nang pasukan ay sa eskwelahan sa baryong iyon, doon nag-aral si Roth. Dahil galing siya ng lungsod, ay marami ang nakataas ang kilay dahil sa inggit. Ngunit marami rin naman ang umahanga sa kanya. Lalo at sa kalingkingan lang niya ang talino at talentong meron ang valedictoria noon. Hindi naman siya nagyayabang. Ngunit talaga namang sobrang advance ang kanyang kaalaman at lahat ng mga itinuturo ng teacher ay alam na niya. Pwede na nga rin siya na ang magtuturo sa kanyang mga kaklase kung maaari lang. Grabe ha. Galing siya sa parbadong eskwelahan at kung hindi lang sa kinakaharap ng ama ay malamang wala siya sa eskwelahang iyon. Ngunit nagpasalamat pa rin siya dahil kung hindi sila bumaba sa ganong sitwasyon ay hindi niya mabigyan ng halaga ang pagiging mababang uri ng mamamayan. Kung paano paghirapan ng isang bagay. Kahit anong mga parinig sa paligid niya ay hindi niya pinatulan. Bilin iyon ng kanyang mga magulang na kahit anong mangyari ay kailangan niyang magpakumbaba. Minsan ay sinusundo rin siya ni Ali ng motor nito. Nalaman niyang si Ali na ay isang crop scientist sa sariling asyenda
at taniman ng sariling pamilya. Noong nalaman niyang may-ari ang pamilya nito ng ekta-ektaryang niyugan, palayan at tubuhan, ay nahiya na siyang makipaglapit pa ng husto dito. Kaso ay mas lalo naman itong nagsusumiksik sa kanyang buhay. May rancho pa ng kabayo at resort, kaya matatawag niyang simpleng milyonaryo lamang ito. Kaibigan lang naman sila. Ang kaso ay natatakot siyang baka mahulog ang loob niya dito. Wait, Arawan niya at araw iyon ng linggo. Hindi niya alam kung naalala ba ng kanyang mga magulang, ngunit mas mainam rin kung hindi na. Ayaw niyang mabawasan pa ang kanilang perang ipon, lalo at parehong walang trabaho ang kanyang ama at ina. Hindi niya alam kung hanggang kailan sila magtatago. Subalit hindi siya sumuko sa pagdadasal na sana ay magiging maayos at malinis na ang pangalan ng kanyang ama. Hindi muna siya bumangon dahil hapon pa naman silang magsisimba. Ngunit hindi pa man siya muling nakapikit nang biglang may kumatok sa pintuan. Mama, mamaya na ako lalabas. Wala namang pasok, hindi ba? Sigaw niya. Anak, buksan mo muna ang pinto. May kailangan lang ako. Wala siyang magawa kundi ang bumangon at pagbuksan ito. Ngunit nasorpresa siya nang unang bumungad sa kanyang harapan si Alin. May bitbit itong cake na may pangalan niya. Maligayang kaarawan, wika nito. Kulit nito anak, gustong mauna pang bumati kaysa sa amin, kaya ayan. Reaksyon ng kanyang ina. Napangiti na lamang siya habang nakatingala sa bintana. Iniwan na rin sila ni Aling Kara para makapag-usap. 1 taon na lang, konting-konti na lang. Sambit ng binata. Ang alin? Wala naman. Halika na sa kusina. Kainin na natin itong cake na dala ko. Wika nito. Sabay hila sa kanya patungo ng kusina. Naging komportable na talaga siya sa presensya ng binata sa buhay niya. Habang kumakain ng cake, ay nanonood sila ng telebisyon at nagkataong balita ang lumabas sa screen. Nagulat silang lahat nang biglang nag-flash ang mukha ng kanyang ama at ang malaking letra ng wanted. Ibig sabihin ay nasentensyahan na ang kanyang ama at pinaghahanap na ito. Patakbo siyang bumalik sa kanyang kwarto para magtago. Hiyang-hiya siya kay Alin. Ano na lang ang sasabihin nito? Anak siya ng isang nagtatagong wanted. Iyak siya ng iyak sa loob. Pati yata pag-aaral niya ay ayaw niya niyang ipagpatuloy. Paano na lang kung kumalat pati sa eskwelahan na anak siya ng wanted? Wala namang may nakakilala sa kanyang ama. Ngunit paano kung hindi na rin niya maitago ang pagkakakilanlan ng kanyang ama? Ilang sandali pa ay pumasok si Alin sa kanyang kwarto. Gusto siya nitong makausap, ngunit ayaw niya niyang makita nito ang kanyang mukha. Wala na siyang lakas pa na harapin ito. Alam kong nasasaktan ka, pero dapat mong malaman na wala kang kasalanan sa mga nangyayari. At kahit ano pa man, nasa panig mo ko. Pwede ba, Alin? Layuan mo na ako. Wala kang may pagmamalaki sa akin. Ngayon pa ba kita iiwanan? Hinding-hindi ako mawawala sa tabi mo. Sa ganitong pagsubok na kinakaharap nyo, pangako yan. Naiyak na lamang siya kaya nilapitan siya nito at niyakap ng mahigpit. Ang buti pa ay magbihis ka na at ipapasyal kita para naman wala ka nang iisiping negatibong bagay. Wika nito. Ayaw sana niya kaso ay mapilit ito. Kaya wala siyang magawa kundi ang sumama na.
Sadyang malas lang yata siya sa araw na iyon ng kanyang kaarawan. Dahil maging sa lugar na kanilang pinagpasyalan, sinalubong pa rin siya ng negatibong pangyayari. Walang hiya ka, ikaw pala ang babae ni Allen, malandi. Sigaw nito, sabay sampal sa kanya. Nagulat siya at hindi napaghandaan ang bagay na iyon. Malibo kayo, kaibigan ko lang si Allen. Paliwanag niya. Ngunit dinagdagan lang nito ang sampal sa kaliwa pa. Ano ako, tanga? Ano ito? Date bilang kaibigan? Tanong pa nito. Tumigil ka, Mariel. Wala kang karapatan na saktan si Rod. May karapatan ako. Dahil ako lang naman ang mapapangasawa mo, Allen. Sa panaginip mo lang magaganap ang bagay na yan, Mariel. Hindi ako papayag. Sa ginawang kasunduan ng mga magulang ko at ng mga magulang mo, hindi mo makukuha ang puso ko. Galit na wika ni Allen. Nanlilisay ka mga mata ng babae habang nakatitig sa kanya. Para na siya nitong kakainin. May inusal itong kung ano na hindi niya maintindihan. Ngunit, hinayaan lamang niya iyon. Ang mahalaga ay nasa panig niya si Allen. Hindi naman pala ito nobya dahil kasunduan lang sa pagitan ng pamilya. Ngunit hindi niya inasahan na pag-uwi nila sa gabing iyon, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa katawan. Nahihilo siya at masakit ang ulo. Unti-unti siyang nanghihina. Kaya tinawagan niya agad si Allen upang ipaalam ang kanyang naramdaman. Agad nitong tinawag ang matandang manggagamot. Pagkakita pa lang sa kanya, ay alam na agad nito kung ano ang nangyari sa kanya. Nako, ang tindi ng may gawa nito sa iyo. Wika ng matanda. Ang ibig mong sabihin, Lolo Santino? Tanong ni Allen. May naging kaalitan siyang babae at ang babaeng iyon ay apo ng babaylan. Ang matindi dito ay may alagang tikbalang ang babaylan. Ang tikbalang ang may gawa nito sa iyo. Litanya ng matanda. Pero akala ko ba hindi na makapasok sa mansyon na ito ang mga tikbalang? Katulad sa ating mga tao, may mga babaylan din ang tikbalang. At kaya nilang ipasa sa iyo ang sakit gamit lang ang kanilang isipan, kagaya sa mga babaylang mortal. Paliwanag pa rin ng matanda. Paano yan, Lolo Santino? Kaya mo bang pagalingin si Rod? Tanong ni Allen. Oo naman, kayang-kaya. Masigit na malakas ang kapangyarihan naming albularyo kaysa sa mga babaylan. Dahil ang sa kanila ay galing sa kasamaan, ang sa amin ay galing sa Diyos. Sagot nito. Sinimulan agad nito ang ritual. Sandaling usal lang ni Lolo Santino ng panalangin Latin. Ay naging maayos agad ang pakaramdam ni Rod. Nakatulog agad siya matapos iyon. Gagaling na siya, pero ikaw, Allen, mag-ingat ka. Dahil may masamang balak ang babaylan na iyon sa'yo. Mukhang magsanib puwersa sila ng elementong babaylan na alaga niya. Mukhang may matinding galit sa'yo. Wika ng matanda. Naisip agad niya si Mariel. Hindi siya magkakamali. Ito ang may gawa kay Rod. At may masamang balak pa sa kanya. Ngunit hindi siya natatakot. Hindi siya magpapasindak. Humingi siya ng tulong kay Lolo Santino. Sinabi niya rito ang lahat. Nakita pa niya ang reaksyon sa mukha ng matanda. Kilala nito ang lola ni Mariel. Kasama niya ito noong araw na nag-aral ng lihim na karunungan. Iyon nga lang, at sa kasamaan nito ginamit iyon ang natutunan. Naging mayaman ang angka nito dahil sa kasamaan. At hindi malayong pati si Mariel ay naturuan na ng matanda ang pagiging babaylan. At iyon dapat ang paghahandaan ni Allen. Alam niyo, nakikita ko sa palad ni Rod
Magiging magaling siyang manggagamot sa mga huling araw. Maging matapang siyang antingera. Wika nito. Ayoko Lolo Santino. Ayokong mangyari sa anak ko ang bagay na iyon. Sabat ni Aling Cara na puno ng pag-aalala. Ayokong mangyari sa anak ko ang ganyang bagay. Kaya hindi ako makakapayag. Pasyensya na. Wika ni Aling Cara na nangingilid na ang luha sa mga mata. Hindi mo hawak ang buhay niya. Bawat isa sa atin ay may sariling kapalaran. Kaya kung ganun man ang magiging buhay niya, wala ka nang magagawa pa doon. Kayang-kaya kong basahin ang guhit ng palad niya, ninyong lahat. At hindi ko rin gusto ito noon, lalo na kung hindi ka nais-nais ang mabasa ko sa palad ng isang individual. Kaso ay ito talaga ako. Ito ang katauhan na meron ako. Katulad niyo, hindi aksidente o nagkataon na dinala kayo ng kapalaran sa lugar na ito. Lahat ng ito ay may dahilan. Una ay upang dalhin niyo siya sa malapit sa akin at maituro sa kanya kung paano buksan ang mga kaalaman at kapangyarihang nakatago sa katauhan niya. Mahabang kwento ng matanda. Nahulaan din ito na nagkaroon ng problema sa trabaho ang padre de pamilya. Ngunit magiging maayos din ito sa huli. Pareho silang natahimik at naguguluhan sa mga sandaling iyan. Sinabi pa ng matanda na noong unang punta pa lang niya ay gusto na niyang sabihin ang gusto niyang sabihin. Kaso pinili niyang manahimik dahil unang pagkakita lang nila ng mga sandaling iyan. Nahulaan din ng matanda na kayang humiwalay ng kaluluwa ni Rod sa kanyang katawan. Kaya tuwing oras ng pagbukas ng portal ng mga taga-kabilang dimensyon ay kaya nitong masaksihan. Babalik na lang ako dito kapag tatawagin ako ni Allen. Handa akong tulungan si Rod. Malaki ang papel na gagampanan niya sa mundong ito. Sana ay unawain niyo. Wika ng matanda bago tuluyang nagpaalam. Nagpaalam na rin si Ali na diretso ng uuwi. Pagkatapos ihatid si Lolo Santino. Tumatayro. Samantalang nang magising si Rod kinabukasan, ay malinaw niyang naalala ang nangyari kagabi. Kahit tulog siya, naririnig niya ang usapan ng mga magulang at ng matandang manggagamot at mismong ni Ali. May malaking papel nga ba siyang gagampanan sa hinaharap? Dito ko muna puputulin mga karomantika. Maingay ang aso. Nagiging background na.